Hello, 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 hello. Naku, intonasyon, mag-ingay. 12 araw na lang po at halala na sa Pilipinas. Naku, kaya maraming tuwan-tuwa ngayon. Madaming kumikita, buhay ang ekonomiya, buhay ang bulsa ng mga maliliit nating mga kababayan sapagkat eleksyon na naman. At kahapon no isang araw po kahapon, bumaba si bago manira si Sara, bumaba muna sa entablado si Amy Marcos. Talaga namang kanya-kanya sila. Anyway, ito po ang inklinasyon. Ito po ang inyong weekly forum ng issues ng Filipinong may kapansanan. At syempre kami nakikihalo din. Ang sektor ay nakikihalo din sa mga issues ng bayan ngayong mga panahong ito. At natutuwa po kami sapagkat ngayong araw na ito ay consistent po ang COMELEC. Simula pa po nung nag-start ang inklinasyon noong 2022, 2021, ay hindi na po kami iniwanan ng COMELEC. At as early as now, bago ko po ipakilala ang aking maganda at mahusay na co-host, gusto kong pasalamatan si Director Pitalio, Gloria Pitalio, dahil simula po nung panahon ni Chairman Sixto Brillantes hanggang ngayong panahon ni Chairperson Garcia ay kasama pa rin natin ang COMELEC sa inklinasyon. So Attorney Glo Pitalio, Director, maraming salamat po and see you very soon. Siyempre as usual, isa ho sa ating pinakamagagaling na co-host ay kasama natin ngayong umaga. Isa sa pinakamahuhusay at pinakapagandang dentista sa buong Pilipinas, Dr. Gina Manalaysay, Sectoral Representative po ng NAPSI. Good morning, Doktora! Yes, good morning po. Talaga naman kung maka-introduce ang bigat. Ang Diba? bigat talaga. Heavy ho yan, heavy. Oo. So, kumusta? Thank Kumusta you. ka na, Doktora Gina? Handa ka na bang bumoto? May listahan ka na ba? Of course. Oo. Yes. Huwag mong kakalimutan ako ha. Ako ay number 0 sa balota. Baka malimutan mo. Kalo-launch ko lang ng aking Candidacy kahapon. So, huwag mo kong kakalimutan. Ang cute ha. Oy, bago tayo maglumaot gusto ko lang ibalita na sa habag at tulong ng Panginoon ay nakaraos ang Project Adam. Yung Project Adam po, Attorney Mariel at Miss Angel, ito po yung Audio Description Awareness Movement. Kasi di ba, dati tinatawanan ninyo yung mga bulag pag sa'yo manonood ng sine. Dahil po sa audio description, hindi na ho yun joke. Totoo na po na pagka sa mga bulag, pwede nyo nang isama sa mga sinihan nyo pagdating ng araw. Kasi meron ng audio description technology. So yun po ang nililibot namin sa Bicol, sa Cebu, sa Davao, sa Laguna, ayan. Sa July at saka sa August ay sa Lipa at saka sa NCR. So yun po, abangan ng mga detalye niyan kasi ang gusto ni Direk Ida may video daw tsaka may photo. Kaya iniahanda ho namin pero gusto ko lang kayong bigyan ng heads up na successful po yung project ng Project Adam. Okay, so much for that. Doktora, napakaswerte natin this morning. Alam mo bang, lunes ko lang tinawagan itong bago kong mga beshies. Oo, sabi ko kay attorney, para ang tagal na namin magkakilala. But can you please do the honors of introducing our two beautiful, talented young ladies? Go ahead. Yes, DJ, my privilege. Ang una po nating panauhin sa hapong ito ay si Attorney Mariel Catherine A. Abella. Siya po ay ang Election Field Officer, Sector Head for Persons with Disability, and ng Commission on Election or COMELEC. And then yung po ating, good afternoon, Attorney. Hi, good afternoon po, ma'am. Thank you po for inviting us. It's an honor as well na mapasama po dito sa inyong programa. Thank you po. Isa pong pribilehiyo. And then si Miss Rose Angela T. Peralta, Election Field Officer din po, Sector Head for Indigenous People naman po. So, ng COMELEC po. Commission on Election, maganda pong hapon, Miss Jella. Yan, magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa. Nais po namin
pasalamat sa pag-invite po sa Commission on Elections, Vulnerable Sectors Office para po makapagbigay kami ng kaalaman sa ating mga vulnerable sectors, lalo na po ang ating mga bumobotong may kapansanan. Yes. Before mag-end ako, DJ, ang suot Yeah, ko go po ahead. pala ngayon ay kulay blue at short hair and with an earring pala. And then ang ating pong guest kanina nung pinakilala ay mga naka-Filipiniana outfit. Yun. Uy, Na oo. cream ang kulay. Siguro, baka manibago si Attorney Mariel at saka si Miss Angel bago sila ma-conscious. Yun daw po yung tinatawag sa sector na inclusive facilitation na sasabihin ninyo, lalo kung bago po kayo sa ating mga nanonood kasi baka may mga bulag na nanonood, may kapansanan sa paningin para sa alam nila kung ano yung itsura nung nagsasalita. No? Kuminsan po, concern din yan ng ating sector, lalo na po yung blind and visually impaired. So para hindi po kayo ma-conscious, baka ito nagde-describe si Doktora, bagamat alam namin talagang maganda siya. No? So, would you like to do the same, Miss Angel? Would you like to describe yourself to our audience? Medyo kakaibang first question. Ayan po. Opo. Bakit hindi po? Ako po ngayon ay naka-color blue rin at naka-jacket po ako ng brown. At gaya po ni Attorney Max, naka-eyeglasses po tayo at may maikling buhok po. Yun. Attorney, please do the same if it's okay with you. Of course, Sir Ronnie, medyo na-pressure ako doon, Sir Ronnie. Right now po, I am also wearing brown jacket ng Comelec po. May eyeglasses din po ako at naka-white po ako na shirt. And medyo chinita. Wow. Oo. Anyway, dapat kami bigyan din ng jacket later Bigyan ng Sabi mo kay Director. Anyway, ang pag-uusapan po natin syempre eleksyon at hindi po totoo na kada 3 taon lang may trabaho ang Comelec. Sa totoo lang every day at 24 hours ang trabaho din ng Comelec. Pakibigyan nyo nga kami, ano ba ang meron sa Comelec pag walang eleksyon? Attorney. Ang Comelec po, alam niyo po, Sir Ronnie, at sa ating mga tagapakinig, ang Comelec po ay busy po all year round po yan sa preparations ng ating elections, mula ng registration, sa ating mga voter education campaigns, hanggang po sa election day, and after po nun, meron po tayong tinatawag na post-assessment sa ating mga elections. Kaya sobrang busy po ang Comelec. Okay. Payag ako dyan. At alam niyo simula nung bumoto ako noong 1988, ay kumbaga mulat na tayo sa mga ginagawa ng Comelec. Pero nakakatuwa po, sapagkat nung araw kasi, you vote at kami ng mga may kapansanan, you vote at your own risk. Kasi ang dami, yung unang boto ko ay pumayag paano mo boto yan? Sino magsusulat ng kanyang mga gano'n, no? But we insisted then, pero ngayon mukhang ang Comelec, nagbaliktad na ang lamesa. Ang Comelec na ang nagsasabi at nanghihikayat sa sektor ng mga may kapansanan at sa mga iba pang hindi na nakikita noon ng ating lipunan. Pero ngayon, Comelec na mismo ang humahanap ng paraan para ang ating mga vulnerableng sektor ay mapagbigyan ng pagkakataong may sagawa din ang kanilang karapatan. Una-una, Attorney, para sa iyo at sa iyo, Miss Angel, ano ba sa inyo ang vulnerable sector? Bakit kailangang itangi ang aming sektor bilang vulnerable sector? Bakit? Ano pa yung sinasabi ng batas na sino yung mga taong vulnerable sa Pilipinas? Attorney? Ayan, sir. Pagdating po kasi sa vulnerableng mga sektor o yung mga vulnerable sectors natin tinatawag, alam po natin na meron po silang tukoy na mga isyong kinakaharap sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay po. Para po kasi sa Comelec, gaya po na nabanggit ni Sir kanina na ang Comelec po ay nagkaroon po ng Vulnerable Sectors Office.
ito po yung naaprubahan na office po, opisina, na siya pong mangangalaga sa ating vulnerable sectors. Ito po yung mga persons with disabilities, indigenous peoples, persons deprived of liberty, at yung mga senior citizens po natin. Bakit po natin binibigyang pansin yung mga vulnerable sektor na ito? Dahil ang Constitution po o yung 1987 Philippine Constitution po ay nagsasabi po na dapat po masiguro na ang bawat Pilipino o ang bawat isa po natin right to suffrage. Kaya sa paraan po ng pagkakaroon ng Vulnerable Sectors Office, makikita po natin yung mga kinakaharap ng mga bawat sektor at ano po ba yung mga maaari natin gawing hakbang para ma-address po yung mga isyong ito sa bawat election po. Yes, sir. Yes, ma'am. Miss Angel, Attorney Mariel. Kaya ko tinanong lang po ito kasi pinapalabas po kasi ng batas at syempre yun din ang iniimplementa ng COMELEC na kaya may vulnerable sector, kasalanan ng mga tao yung kaya yung gobyerno naggagawa ng mga ganitong hakbang. No? Whereas sa totoo lang, lahat tayo vulnerable, lahat tayo, kayo, kami, may mga kahinaan tayo, di ba? Meron tayong kani-kanyang weaknesses. Pero kung ang mga facilities ho natin ay sumunod sa accessibility law, halimbawa, hindi na natin kailangan magmanuri ng sektor na ito vulnerable, ito good sector, para bagahong ganon, di ba? That's why ngayon sinasabi namin na ang number 1 violator ng accessibility law sa Pilipinas ay mismong gobyerno natin. Binibigyan tayo ng mga ditong consuelo de bobong accommodation na vulnerable, tatawagin pa kaming vulnerable sector. But okay lang, kay nag-i-improve naman ho. Ang punto lang din ho namin, sana tumaas din yung antas ng pananaw ng pamahalaan, ng ating lipunan. Kasi sa Australia, hindi na ho ganun. Wala akong tinasabing vulnerable sector doon. Australian with disabilities, halimbawa, o kaya American with o Vietnamese with disabilities, hindi ho nila sinusuri na vulnerable yung tao. Hindi nila binibigyan ng label, no? Na para bagang, sige, pagbigyan natin kasi kawawa naman yung mga yan, pero dapat bumoto rin sila, yung mga ganon. No? But Attorney Mariel and Miss Angel, your presence today is the fact that handa tayong matuto pare-pareho at handa tayong mag-adjust sa mga darating na panahon pa. Tama po ba yun, Attorney Mariel? Mahina yung kanilang... Oo, Tama po mahina na kailangan po nating mag-adjust po. Kasi, of course, Yes. hello? Yes, okay po. na po ba? Go ahead. Yes. Kindly repeat your answer, please. Go ahead. Okay. So tama po na we have to adapt to the changes. So kami naman po dito, sir, sa vulnerable sectors, syempre po isa po sa layunin ng Commission on Elections ay maging mas inclusive po ang ating pagboto. So may mga, dito kami sa Vulnerable Sectors Office, meron po kami mga programa at mga policies. Tumutulong po kami sa pag-draft ng mga guidelines po. Correct. Para sa ating iba't ibang sektor. Siguro one suggestion po, so as not to belabor the point, is next time siguro, you're the Office of Concerns of Persons with Disabilities, Senior Citizens, and Indigenous People. Period. Hindi ho ba? Office 4, DJ, parang Office 4, parang gano'n na lang. Office 4, Persons with Disabilities, Indigenous People, and Senior Citizens. Di ba? We'll take note of that po, Sir Ron. Suggestment lang naman yon, suggestment. Baka sakaling para at least medyo pumunta pa tayo sa human rights-based approach ng ating mga services. Okay, Doc Gina, your question please. Yes, ano po ba yung pagkakaibang ngayon ng election compared sa mga nagdaang election po? Meron po bang pagkakaiba or still the same? Yes, Attorney or Miss Angel? Ayan po. Ma'am, merong pinagkaiba at meron naman pong mga nanatiling mga polisiya ang Commission on Elections na ano po. Pero pagdating po sa ating vulnerable sectors o yung mga vulnerable sector po, mas lalo pa po nating tinukoy po yung mga kinakaharap nilang mga issue. Kasi meron po tayong mga iba't ibang memorandum of agreement sa mga nakaraang election po. At dahil po dito, nagkaroon po ng mga recommendations po ang ating mga partner agencies, pati po yung mga non-government organizations, na kung saan po nalaman po natin yung mga
issue na kinakaharap pa po ng mga vulnerable sectors, gaya po ng mga malalayo na polling places o yung mga malayo po sa mga polling places sa mismong entrance po, for example, ng isang voting center. Kaya po, may mga programa po tayong ginawa para masiguro po na mas maging inklusibo at accessible po yung pagboto para sa kanila. Mamaya po, maaari po tayong maaari pa po nating malaman kung ano po ba talaga itong mga programang ito. Isa na po dito yung pagkakaroon po na early voting hours na ating tinatawag, kung saan po mas ninaaga pa po yung pagboto ng ating mga nakatatanda, may mga kapansanan at maging yung mga buntis po. Yes, so meron tayong info campaign videos, di po ba? So, yes po, ma'am. Ipalabas natin ngayon, JM. Thank you, Miss Jella. Dali pa ng COMELEC ang Hello po! Alam niyo ba na mas pinadali pa ng COMELEC ang pagboto para sa mga nasa vulnerable sectors? Para sa ating senior citizens, persons with disability at pregnant voters, may priority polling place na para lang sa inyo. Ito ay isang espesyal na polling place na nasa ground floor lamang para hindi po kayo mahirapan. Pero dapat, hindi ka nakarehistro sa accessible polling place. May early voting hours din from 5 a.m. to 7 a.m. Pwede na kayong pumoto sa mga voting centers at piling malls. Iwas sa maraming tao, mas safe para sa inyo. Para sa mga indigenous peoples, ang COMELEC na mismo ang lalapit sa inyo. Meron pong accessible voting center na malapit po nasa komunidad ninyo. Hindi niyo na po kailangan maglakbay ng malayo. Ang mga persons deprived of liberty naman ay maaaring pumoto sa special polling place na nandyan mismo sa inyong jail facility. Kaya huwag mag-alala. Maginhawang pagboto, sigurado! Ang COMELEC po ang mag-aalaga sa inyo. Serbisyong may puso. Tara na! Yun, serbisyong may puso. Ayoko namang sabihin dati walang puso. Ano? Hindi, alam mo, Doc Gina, ang wika, ang salita o discourse, no? Napaka makapangyarihan yan. No? Kaya nga, the way they are introducing us is meron na agad label as para sa mga vulnerable sector, mga ganyan, no? But of course, sabi naman ni attorney, at naniniwala ko kay attorney, at loves ko si attorney, mag-i-improve yan at mag-i-evolve. At maraming salamat po, attorney, sa pagiging bukas sa ganoong aspeto, sapagkat alam po ninyo, the more labels we give to our people, mas mahirap pong makaalagwa ang sektor. But naintindihan po namin na ngayon mas gusto na ng COMELEC na bumoboto ang lahat ng Pilipino. Attorney, isa ho sa sinasabi ng batas, yung 10366, if I'm not mistaken, if I may go there, Doc Gina. Yes, you're right. Attorney, isa ho sa sinasabi ng batas ay yung pag-iipon ng datos ng Commission on Election. Pwede ka hong bigyan nyo kami ng estado ngayon. Ano na po ang mga datos na nakalap ng inyong tanggapan at ng Commission on Election as far as Filipino voters with disabilities is concerned? Na pwede po niyong ibahagi sa ating mga nanonood ngayong hapon. Yes po. Para po sa ating 2025 national and local elections, meron po tayong more than 400,000 na registered persons with disability. Yan po ay meron isang party list na yon, attorney. 493,417. Isang upuan na sa Kongreso yon, attorney. Very good. Go ahead po, go ahead. Opo, sa senior citizens naman po, meron din po tayong 11.4 million na registered senior citizens na inaasahan po natin na boboto po sa 2025 national and local elections. At para po sa indigenous people, si Ma'am Jella, ang ating sector head. Sige nga po, Ma'am Jella. Ayan po, para sa ating pong mga indigenous people, hindi po tataas na 900,000 ang ating mga registered IT voters po. Gaya po ng nabanggit ni Sir na Republic Act, sa kasalukuyan po, ito po yung mga accessible polling places na tinatawag po natin. At para po sa darating na
2025 national and local elections po, mayroon po tayong 7,787 accessible polling places. Ito po yung mga presinto or clustered precincts sa kung saan po maaring bumoto yung mga persons with disabilities po natin saka senior citizens po na nag-manifest po ng kanilang kagustuhan na doon bumoto Sa sa araw ng accessible election. places. Opo, during the registration period po. Alam mo ha, gusto ko i-commend Miss Jelay, Attorney Mariel, kayo sa COMELEC. Lalo na yung grupo ni Attorney Glo Pitalio, no? Of course, alam ko sa buong Pilipinas nangyari to. Kasi talagang yung buong sa Batangas kasi, buong Batangas, sorry if I keep on mentioning Batangas, pero dito kasi sa Batangas, isang linggong tirinabaho to ng COMELEC sa pangunguna ni Attorney Pita. Ito na may binigyan nyo ng award sa central office. Isang linggong ginawa na talagang nilibot namin yung lahat ng 29 municipalities and 5 cities ng probinsya para sa registration. Kaya dumami ang registered voters with disabilities dito sa probinsya at ito yata ginaya ng ibang election officers sa buong Pilipinas. So talagang nagsipag ang COMELEC na siguraduhin, no, na makakaboto ang lahat ng Pilipino. Ngayon, ang tanong ko lang, Attorney Mariel, hindi ba itong accessible polling places, hindi ba nilalagay natin yung ating mga senior citizens, persons with disabilities, o kaya yung ibang gustong gumamit nito sa mamomonitor sila ng mga watcher ng politiko? Ibinoto ko o hindi nito, ganyan. Ano? Ito ba'y yung mga balota ba nila sa separate ballot boxes or inihahalo din sa mga boto ng ibang wala sa accessible polling places? Attorney Mariel. Sir Ronnie, ang mga balota po ng ating mga persons with disability as senior citizens, kung sila po ay boboto po sa ating tinatawag na priority polling place, ay inihalo po ito after po nila bumoto sa other ballots po kung saan po sila saan po ang kanilang polling precincts. Kasi po ang ginagawa po natin pag ang ating senior citizen, persons with disability or pregnant voters, boboto po sa first floor, doon po sa PPP, wala po tayong automated counting machine doon. So, ang gagawin po nun, i-authorize po nila ang ating mga poll workers. Meron po silang pipirmahan yan. Opo, waiver at saka authorization form po, para po kunin ang kanilang balota kung saan po na regular, saang precinct po sila, para hindi na po sila pumunta doon sa halimbawa kung nasa second floor man or malayo po na polling place. At maari naman pong sumama ang halimbawa po ang assistor, may assistor ang ating senior citizens or persons with disability. Maari po siyang sumama sa poll worker na maghahatid po ng balota. Kasi alam mo naman attorney, ang concern namin sa LGUs, di ba? Napakatindi ng bantayan dyan sa local governments, no? Alam mo naman kung bakit, kasi binibigyan ng kung ano-ano yan, di ba? Siyempre si politiko, oy binigyan ko to ng ganito, bakit ganito lang ang boto ko? So baka unang pagbintangan yung grupo ng senior citizens, hindi siguro, nagtaksil siguro sa sumpaan itong mga ito. So kaya tinatanong ko yun, attorney, because realidad sa local government, na lahat ng paraan ginagawa, hinahakot, binibigyan ng kung ano-ano, bagamat may campaign ang COMELEC sa vote buying at sa kung ano-anong related offenses. Yes, Doc Gina, please go ahead. Yeah, sorry magbabalik tanaw lang tayo kung paano ba nabuo yung APP. To give credit lang sa ating organization dati. So, para po maintindihan din ng mga manonood. Nagkaroon po ng 10366. Yun nga po yung ito ay medyo hindi siya inklusibong polisiya ng ating bansa. Wherein, 'di ba, nakasulat kasi doon eksklusibo para sa mga sektor ng may kapansanan at senior citizen. Now, syempre nga pinag-uusapan ngayon natin, nagsimula yan sa Cerebral Palsy of the Philippines at saka Las Piñas Persons with Disability Federation sa pakikipag-usap kay Commissioner Sarmiento that time. So, nagkaroon po tayo kasi ng konsultasyon sa kanya
At ngayon po, with regards sa right to suffrage ng mga taong may kapansanan. At nag-evolve na nga ito through the effort po ng AKA Pinoy, DJ. So, nag-usap po yun hanggang sa una, resolution muna. Ngayon, naging Republic Act na siya. At ngayon, meron na tayong dalawang bagong kakampi, si Atty. Mariel at si Ma'am Jelay. Yes. Diba? And then, ngayon, ituloy ko lang, sandali na lang to. No, go ahead, please. Pagkatapos nun is, yun na nga, lumabas si Resolution 10761, tama po ba, attorney? Para magkaroon nga ng emergency accessible polling places or satellite emergency polling place or SEAPP, kung saan yung mga hindi naka-record, kasi yung sabi mo nga sa LGU mainit, so yung iba ayaw register sa mismong APP, tama po ba? Yes po, tama po. Tapos lumabas po yung ngayon, 2024 po ba o 2025 yung PPP, priority na ang tawag, priority polling places. Yung 2016 po, ito po ay after po noong implementing rules and regulations po na nilabas po ng Commission Elections, nagkaroon po in 2016 ng emergency accessible polling place. Yan po yung PPP natin ngayon. Nalitan lang po yung pangalan. Ito yung evolution, ito yung continuing evolution nito, attorney, ng pag-improve ng ating services, tama? Yes po. Exclusive emergency accessible polling place na ngayon na po 2025 NLE ay tinatawag na priority polling place. Yun. Okay, so ang punto lang ni Doc Gina ay talagang pag nagsimula ang move sa sektor at inadapt ng gobyerno ay ang resulta noon ay mga serbisyong pinakikinabangan ng mga dapat gumamit. At mapalad tayo sapagat bukas ang isip ng Commission on Elections. Di sila nagsasabing, pasensya na kayo ha, marami kaming priorities. Alam nga naman kailang intindihin namin. Kung hindi, ang COMELEC gumawa ng special na opisina para sa mga may kapansanan, sa senior citizens at iba pang mga sektor, no? At next, ang alam ko at ako naniniwala at malakas ang sampalataya ko kay Atty. Mariel at kay Ma'am Jelay na by 2028 wala nang tatawaging vulnerable sectors kundi opisina para sa mga may kapansanan, senior citizen at mga iba pang may kailangang kalinga ng ating gobyerno, no? DJ? Yes, go ahead, Doc Gina. Pati rin sana yung word na special office. Oo. Consideration, wala na rin siya. Naintindihan na ni attorney at saka ni Atty. Mariel at saka ni Miss Jelay na yung special hindi yan ginagamit sa tao. Kasi pare-pareho tayo eh. Yung special naintindihan na ni attorney ngayon saka ni Miss Mariel, ni Miss Jelay na yung special para lang yan sa pizza, sa halo-halo, 'di ba? Pero yung wag mong tatawagin na special ang kapwa mo kasi pare-pareho lang kayo. Nagkataon lang siguro na si DJ Ronnie Bulag, 'di ba, masyadong maligalig, pero hindi siya special. 'Di ba, attorney, tama ho ba 'yon, Atty. Mariel? Opo, sa katunayan po nagkakandak po ang Commission on Elections ng training, sensitivity guidelines po sa ating mga electoral board members. Kung ano po yung dapat nating tawag sa ating mga persons with disability, paano po yung tamang pag-assist. At kung nangangailangan po ng assistance, hindi po yung kumbaga ipipilit ng Commission on Elections, siyempre tatanungin po natin, kailangan po ba ng assistance ang ating mga senior citizens or persons with disability pag bumuboto po. Parang mga ganun po mga guidelines. Correct. Tama po yun. At saka, huwag kayong, anyway, at least talagang, di ba? Ibang-iba talaga, Doc Gina, pag ang isang tanggapan ng gobyerno ay handang magbukas ng isip. Yes, open-minded. At isa ang hindi naman dasalal andyan yung dalawa ha, kundi kasi attorney, ang karanasan po ng mga may kapansanan sa sa marami pa ring agency ng gobyerno natin, lokal man o nasyonal, either pag nagpunta kami sa opisina, naku, walang pondo hindi na isalin. Sa next year na lang. Babalik next year. Ganun na naman ang dahilan. Pero ang COMELEC, nakikita natin yung unti-unting pag-angat, pag-unlad ng serbisyo sa pagboto ng Pilipinong may kapansanan. Thank you very much po, Atty. Mariel at Ms. Jelay.
Yes, Doc Gina. DJ, yes. Yeah, go ahead. Meron po ba, Attorney and Miss Jella, na organization or OPDs or organizations of persons with disability and indigenous people po na nakaka-partner o nakakasama niyo po sa inyong voters education campaign? Meron po ma'am, para po sa ating mga persons with disability po, meron po tayong partnership or memorandum of agreement po with the National Council on Disability Affairs, or NCDA. Sa katunayan, kakapirma lang po ng MOA natin a few months ago. And isa po doon sa nakasaad sa MOA ay ang Election Day Monitoring po with NCDA. At meron din po tayong partner ang ULAN or Upholding Life and Nature sa Attorney Ron. Nagkakandak po sila din ng survey on election day at yung kanila pong mga datos naman po at ang kanilang mga nakala po na data ay binibigay po sa Vulnerable Sectors Office. At syempre kasama din po natin yung lente or ang lente po na sa pamuna po ni Attorney Ona. Kasama po, minsan po in-invite nga po kami sa mga kwentuhan na kasama po doon ang mga iba pong grupo at grupo po ng senior citizens at mga persons with disability. Yun po ang para sa ating persons with disability ng mga partner agencies po. Okay, Attorney. Ako po ay media practitioner dito sa local at nakakakuha po ako ng accreditation media card sa COMELEC. Pwede ho ba ang inklinasyon as we are online broadcasters, can we get an accreditation card from your office para po naman yung mga kasamahan namin can go around the precincts and directly report to you yung nakikita ho naming services, kung ito ba'y naipapatupad ng ayos o hindi during the election day? Maaari po tayo sir, mag-submit po for example ng ating mga findings or ating study during the election day. Patungkol naman po sa accreditation, sir, meron po tayong specific department po para dyan at mamaya po siguro bibigay po namin yung mga contact details po. Siguro the question is will you endorse Inclinasyon to be one of the, kasi kanya-kanya po kami ng area halimbawa ako nasa Batangas ako ngayon, no? Ako I can get my card kasi ako po ay kilala na media dito sa Batangas. But yung po mga kasama namin, sila Ranil Sorongon, sila Dr. Gina, si Jennifer Garcia sa Pangasinan, they would like to be more active ho in reporting on the spot, ika nga, yung mga nakikita nilang improvements and violations ng mga para po makaboto ng mga tama yung ating sektor. Opo, tama po yan. I will work on that, sir. At saka, sir, kahit na po, hindi po, anyone, actually, lahat po, pwede po mag-submit sa Vulnerable Sectors Office ng kanilang mga observations during election day. Bibigay po namin mamaya yung contact information. Pero attorney, alam mo naman, pag sa ganitong eleksyon, ay lahat ay lahat ay talagang, pero pag nakita nila, may accredited media, medyo pinapakinggan ng konti. Meron din, pero ang guarantee lang naman ho namin sa inyo, when you endorse Inclinasyon people, kami po we will use our ID properly. At hindi kayo mag-aalala na aapusuhin ng Inclinasyon members. Yung ibibigay niyong lisensya. For that day lang naman yan. Limited yan After that day, wala na. Hindi na pwedeng gamitin kung saan-saan. Opo. Yes, sir. We'll work on that po. At bigyan po namin kayo ng feedback po. Thank you very much. That's a very good question. Now, very good siguro breakthrough na magagawa ng additional services ng Inclinasyon. Ito pong forum natin, Attorney Mariel at Ma'am Jelay, ito po ay first in Asia. At na-recognize na po kami ng NCDA din at ng Mabini, Apolinario Mabini Awards po for this mission. At ito po ay voluntary work na ongoing for the 4th year now. Na ang mga nagtatrabaho po sa amin, wala po kaming sweldo, in all voluntary po lahat ang gumagalaw po sa Inclinasyon.
At salamat sa COMELEC for your continued accommodation na binibigay po sa ating grupo, no? Yes, your questions, Attorney, ay Doc Gina. So, Attorney and Miss Jella, meron na ba kayong na-encounter sa last election na naging problema po sa pagboto ng mga indigenous at mga taong may kapansanan or ang ating mga elderly? At paano po ito na-resolve? Ayan. Opo, meron po talaga, hindi po natin maiwasan yung mga issue po na o problema po during election day. Isa na po talaga dito yung accessibility po nung voting center o nung polling place po. Gaya po sa mga katutubo po natin, meron po tayong nangyayaring hakot system o yung gaya po yung nabanggit ni DJ Ronnie kanina na pangahakot po rin gaya ng mga o yung mga ating mga may kapansanan. Ganon din po yung nararanasan ng ating mga katutubo po kung saan mga ilang araw ilang araw po, ginugrupo po sila, pinagsasama po sa isang lugar para po i-kondisyon, bigyan ng mga pagkain o anuman pong pangangailangan para masiguro po na isang kandidato na sila ay kanilang iboboto. Yes po. Meron din po pangalawa po, yung accessibility po ng ating pagdating po sa ating mga may kapansanan, mga nakatatanda. Ito po yung layo o yung taas po ng mga polling place. Nag-iikot po ang Vulnerable Sectors Office po Oo, medyo yes, Attorney, medyo nagka-choppy. Ang bago pong election day. Maging po, ayan, clear na po ba? Okay po. Yes po, ngayon, yes. Pakiulit po the last, Ayan po, yung isa po ay yung accessibility po pagdating po sa ating mga may kapansanan at nakatatanda po. Ito po yung layo o yung taas po ng polling place. Nahihirapan po ang iba na makarating po sa polling place nila o dun po sa lugar kung saan sila boboto dahil po ito ay malayo o mataas. Ang iba naman po yung wala pong mga ramps o kaya hindi po patag yung daanan po sa loob ng isang voting center o nung school po o mga lugar po ng pagbobotohan. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga programa at mga privileges na tinatawag po para po ma-address po ang mga problemang ito para sa darating na election po. Okay, gusto ko lang bigyan din, Doc Gina. Ito hindi kasalanan ng COMELEC. Hindi naman COMELEC nagpagawa ng schools Hindi COMELEC ang nagpagawa ng voting centers, no? Pero sa kabila niyan, yung kapabayaan ng DPWH at saka kapabayaan ng ibang ahensya ng gobyerno, of course, DepEd. Ang DepEd tanggap na ng mga ginagawa ng DPWH na hindi naman accessible, di ba? Yes. Pero sa kabila ng ay gumagawa ng paraan si COMELEC para masiguro at masiguro na lahat ng gustong bumoto ay makakaboto ng ayon sa itinatakda ng batas. Di ba? Yes. Yun lang gusto ko bigyan hindi kasalanan ng COMELEC. Huwag niyo sisihin si COMELEC kung hindi makaakyat si Pilay. Kaya ang may kasalanan po niyan ay DepEd at DPWH. Pero si COMELEC ginagawa yung paraan para sila makaboto. Kaya nga may EAPP, di ba, DJ? Yeah, right. Pero supposed to be yan, ang root cause talaga is the DPWH, di ba? Yes, Pag tapos may tinatawag naman tayong progressive realization. So dapat they are starting now. COMELEC is doing the progressive realization. Pero yung mga eskwelahan, yung mga school board ng local government units, wala silang pakialam. Gawa pa rin ang gawa ng schools na hindi accessible sa lahat, no? Hindi accessible sa lahat. Anyway, ang resulta nito ay yung mga ibang tulad ng COMELEC, sila ay napipilitang gumawa ng innovations para masiguro na lahat ay makakaboto. Yes, DJ, sundan ko lang yung tanong. Attorney, may mga nahawakan na po ba kayo na kaso, issue sa mga taong may kapansanan, elderly at saka indigenous? If yes, ano po yung status niya ngayon? Estado niya ngayon?
Kami po dito sa VSO ay di po kasi kami nag-handle ng mga cases. Meron po tayong specific department po para dyan. Yun po ang ating law department ng Commission on Elections at sila po ang makakapagbigay ng more information. Subalit po syempre sa 2025 national and local elections, meron pong pinalabas yung Commission on Elections na resolution ng anti-discrimination po sa ating ito pong para po sa mga nagdi-discriminate sa ating mga persons with disability at indigenous peoples po. Meron po tayong task force para dyan. Yan po ang Task Force SAFE or ang Safeguarding Against Fear and Exclusion in Election. So, sana hopefully ma-invite din yung ating ibang ng COMELEC kasi sila yung may information po. Attorney, may idea din po ba Ang kapag mga cases na ito? Yes po, attorney. Kapag Patapusin natin, sayang yung sinasabi ni attorney. yes, sige, Medyo please. choppy kasi choppy attorney. Pwede pong pakiulit yung last part, please, attorney. Medyo choppy po, ma'am. Go ahead po. Okay na po ba ngayon, sir? Yes po, yes ma'am. Go ahead po. Okay. Pasensya po, attorney. Hindi, okay na po. Na-mention ko po na meron po tayong specific na task force po para dyan nag-handle ng mga cases. Yung based po sa pinalabas na resolution ng Commission on Election, yun pong anti-discrimination and fair campaigning guidelines. Yun po. Okay, go ahead, Dr. Gina. Go ahead. Yes. Attorney, kung sakali po nagkaroon ng problema sa darating na election, any idea kung ano po ba ang dapat nilang gawin para maituloy ang kanilang pagboto? Bago sumagot si attorney at saka si Ma'am Yelay, napaka-importante yung sabi niyo na the day itself, yung alert dapat ang NCDA. Kasi nung mga nakaraang eleksyon, hindi makontakt si NCDA. Ang dami ng problema ng mga botanteng may kapansanan, wala si NCDA. Ang katwiran, wala daw pasok ang opisina. So dapat naman NCDA ngayon may MOA kayo sa COMELEC, dapat sabihin niyo sa sektor, no? Papaano kayo makokontak sa araw ng eleksyon? Kasi sa mga nakaraang pong eleksyon, sa tunay lang, balikan ninyo ang inyong daigdig, no? Saka NCDA, hindi kayo makontak ng sektor. Walang makatawag sa NCDA sa panahon ng eleksyon. Buti ngayon, sinabi ni Attorney Mariel at ni Ms. Gelay na may MOU sa inyo. So you should make yourselves available sa mga concerns ng sector. Pero generally, attorney, paano nga po yun? Pag si person with disability ay hindi makita yung pangalan, number 1, ayaw pabotohin, number 2, ano ho ang mga dapat gawin pag naka-encounter ng mga problema ang isang botanteng may kapansanan sa election day ngayong 2025? Ayan po, during election day po kasi ang talaga pong mga frontliners natin ay yung mga tinatawag po nating electoral boards o yung mga poll workers po natin na sila po yung nangangasiwa ng pagboto po sa araw ng halalan o ng election po. Kaya po bilang isang botante na, for example po may kapansanan, kung hindi po natin makita yung ating pangalan, kailangan po nating sabihin po kaagad ito, i-inform po natin ito sa ating mga electoral boards. Pero po, kaya po tayo nagkakaroon ng tinatawag na precinct finder bago po ang eleksyon dahil kailangan po nating, sa paraan po ito, malalaman na po natin kung saan po ba tayong presinto napapabilang o saan po ba tayo presinto nakagrupo para alam po natin na kaagad sa darating na eleksyon kung saan po tayo patutungo na lugar ng pagbobotohan po. Okay, Ms. Jelay. Bago po matuloy yung inyong precinct finder, maganda ho yung tool, Pero sa mga bulag na computer user ho, yes, ang nagiging problema namin sa mga websites ng gobyerno, marami pa rin pong websites ng gobyerno ang walang pakialam. Ang laging sasabihin, yung mga nakakitang kasama nyo, yun ang paghanapin ninyo. Ay hindi naman hindi ho siya independent living, At saka, obligasyon po ng gobyerno na gawing accessible ang inyong mga websites sa lahat, Sa lahat, including COMELEC and including tools like Precinct Finder. Sa inyo ho bang pagsusuri, yan ho ba yung Precinct Finder na yan ho ba yung na-access ng isang bulag na may screen reader, Ma'am Gelay?
Hindi ko po masasagot yung sa kung ito po ba ay na-access po ng isang bulag po sir. Pero gaya po ng aming nabanggit kanina, nabanggit po ni Attorney Max kasi po ay inaalaw naman po natin ang pagkakaroon po ng assistor Pero atin pong tutulungan po na maitaguyod po o maparating po sa ating komisyon yung pagkakaroon po ng mas inklusibo na mga programa po o mga inisyatiba po gaya po nung sa Precinct Finder natin para masiguro po na ito ay accessible para sa ating lahat po. Oo. At saka siguro ma'am, kung talagang ang NCDA nag-iintindi ng trabaho nila, isa po yun sa dapat i-feed nila sa inyo na yung mga ganitong tools ay dapat accessible sa mga... Pero the fact that hindi kayo tinuruan ng NCDA, hindi nyo ho kasalanan yon. Kasalanan yon ng National Council on Disability Affairs. Dahil being the head agency of the government who supposedly attending to these concerns, dapat to inorient na kayo ng NCDA na dapat ganito ang features ng inyong mga tools. Again po, hindi po yan fully fault ng opisina ninyo. In fact, yung effort ninyo is very much appreciated. Attorney Mariel at Ms. Gelay. Okay, DJ, thank you. Ngayon po ay before natin sila bigyan ng huling mensahe, pwede... Oy, bago yung huling mensahe, meron pa naman tayong 15 minutos sa kanila at bibihira natin baka... Ha? 10 na lang. Hindi. Sabi nito si Teacher Aisel 15 minutes daw. Ngayon pong nakikita na ninyo ang mga pinaghihirapan po ninyo sa opisina ninyo, Attorney Mariel, Ms. Gelay. Ano po yung most fulfilling moments na pwede nyong i-share sa amin sa pag-iisip ng mga ganitong inobasyon para makasiguradong masisirbisyuhan ninyo yung mga pinaglilingkuran ng inyong tanggapan? Any one of you can answer the question po. Isa po sa parang ang isa po sa fulfilling dito na maging part ng Vulnerable Sectors Office po, no, pag nagkakandak po kami ng voter education at nakikita po namin sa ating mga participants na alam niyo po yun na realize sila, may ganito po pala tayong mga priority polling places, may ganito din po may early voting din po pala tayo. Kumbaga na-inform po sila doon sa kanilang mga rights and privileges. Ayun po, isa po yun sa mga fulfilling moments dito sa... Yan po. If I may... Sige, please, Ms. Jella. If I may add po, isa rin po dito yung during registration period po kasi nagkakaroon po tayo ng mga request po kung saan nangangalap po yung Vulnerable Sectors Office ng mga request po para po sa pag-establish po ng mga tinatawag natin priority polling places, accessible voting centers, accessible polling places, yung mga ganyan po. Dito pa lamang po gusto ko po may parating sa ating lahat po na talaga pong sinisiguro po ng Commission on Elections through the Vulnerable Sectors Office po na talaga pong mas mapaigting pa po kasi during voter registration pa lang po talaga nagkakandak na po tayo ng mga voter education po para po ma-inform o mag-raise na ang awareness po sa ating mga vulnerable sector at kahit maging po yung general public natin na meron po palang ganitong mga proyekto o programa o inisyatiba ang Commission on Elections, particularly na po sa ating mga sektor po. Okay. Small clarification, Attorney Mariel. Gaano po karami ngayon yung naihanda ninyong sign language interpreters para po sa voters who are deaf para po sa election 2025? At gaano po sa inyong opisina mismo na pwedeng, kumbaga, may basic knowledge ng sign language? Kasi problema po ng mga deaf yan. Kaya hindi sila bumoboto because wala namang mag-interpret for them. So how did you prepare this concern na ma-address po ninyo sa election 2025? Attorney Maria. Hello? Okay. Yes po. Yes po. Dirinig po pala. Ayun po. So para po sa ating mga sign language interpreters, no, isa po yun din sa ni-raise ng ating isa sa mga sektor. And ang Commission on Elections we are working on that po. Meron po tayong ang ating mga election officers, yung mga field officers po natin sa mga election officers sa field offices po. I hope mabigyan po sana natin ng datos pero right now we don't have it. And ang ating inuuna po ng mga poll workers or
doon po na magsaserve sa priority polling places ay yung ang priority po natin doon yung mga SPED teachers. Yung iba po sa kanila may kaalaman naman po sa pag-handle or pag-a-assist po para po sa ating mga senior citizens at mga persons with disability po. Pero yun nga po, no, nung kwento ko lang, Sir Ronnie, nagkaroon kami ng kwentuhan with some of our doon with Lente. And na-raise nga po yan na hopefully daw magkaroon ng memorandum of agreement po para po sa mga sign language interpreters with the Vulnerable Sectors Office. Alam mo, attorney, gumaganda ang daigdig eh. Una, meron ng early voting. Ang laking bagay ng early voting. Yung early voting na yan can establish interpreters, no? At siguro kung yung inyong election officers bibigyan nyo ng direktiba, for example, Batangas, pumunta ka doon kay Del Rio, maligalig yun. Puntahan mo at magtanong ka, baka may alam siya mga sign language interpreter na pwede namin i-accredit. Pero kung di po natin sinasabihan yung ating mga election officers, parang hindi po nila concern yun sa dami nga ng ginagawa. Ngayon ho ba, attorney, nasa module na ho ba ninyo na itinuturo? Kasi di ba ang daming training pa bago mag-eleksyon. Kasali na po ba sa modules ninyo yung pag-a-assist sa persons, voters with disabilities po? Yes po. Official module ng COMELEC, kasali na po yon? Yes po, nasa sensitivity guidelines po namin yan. And in fact po, no, nag-track po kami ng reports from different field offices kung ilang minuto at paano po nila ina-report ang ating mga modules ng Vulnerable Sectors Office patungkol sa mga sensitivity. Yeah. So far po, sa nagdaan kasi 2022 election halimbawa, ano po yung mga isa o dalawang major findings na nakita po ninyo na in-address ninyo ngayong 2025? Hello. Isa po sa mga innovations po ng Commission on Elections ngayong 2025 National Local Elections ay pwede pong gumamit ng headset ang ating mga persons with disability na may assistor po para po ma-verify po nila kung ang binoto po ang isinulat or sinade sa balota ng kanilang assistor na tumulong po sa pag-accomplish ng kanilang balota ay ma-verify po nila na yun po talaga yung ibinoto. Kasi nga naman, di ba, pagkatapos mong bumoto, may lalabas na resibo at doon sa resibong yun, pwede mong i-verify kung yun nga ang mga ibinoto mo. At ngayon sabi nyo, yung kaya may headset, yung machine can read the list of votes that you did. Ganun po ba? Yun, sir. Actually po, pagka-feed po natin ng balota sa ating ACM o yung automated counting machine po natin, inaalaw po tayo nun na i-review po bago po ma-print yung tinatawag nating VVPAT o yung ballot receipt po. Bago po natin makuha yun, ay talaga pong through the headset po, ay pwede po natin mapakinggan o malaman at ma-verify na yun po talaga yung mga binoto natin. At yun po yung lumabas sa machine at binasa po ng machine. Okay, so far sa test ninyo, kasi ang mga synthesizer lalo't imported, slang. Pag nagbabasa ng Pilipino, no? Yung apelyido medyo ibang sinasabi, no? Pag hindi masyadong sensitive nakikinig, hindi niya naiintindihan yung binapagbasa. At saka, gaano po kabilis o kabagal yung pagbasa ng mga pangalan pagka pinakinggan nyo sa headset? Meron po kasing option doon kung ilang seconds or ilang minutes po. At saka po ang ating kami po dito sa VSO na-try po namin yung headset po na iyon. Opo. Pwede nyo po siyang i-adjust yung volume at clear naman po ang pagsasalita. Kumbaga, anong tawag po ito? Hindi po slang. Hindi po, inadapt po siya sa Filipino na... So yung halimbawa, yung anong apelyido mo, attorney? Abelia po. Hindi po so yung hindi sasabihin Abela, hindi sasabihin gano'n ng screen reader o ng hindi po. Babasahing Abelia talaga siya. Po. In-adjust po siya sa ating sa ating language. Okay, very good DJ, pahabol. Sige. Na lang talagang minuto. So lahat po ba ng attorney, kahit si attorney na po sumagot, lahat po ba ng precinct ay may siguradong APP? Sa ngayon po o ilang percent pa lang? Sa ngayon po, hindi po lahat merong APP. I-clarify ko lang din po, iba po yung ating APP at sa PPP, opo. So ito pong
APP, ito po yung mga nag-pre-register or kumbaga pre-register Yeah. siya. No? Like me. Sumagot Yes. po siya. Opo, sumagot po doon. So, ang datos po natin dyan, meron po tayong more than 7,000 na APP. So yung ano po, attorney, bale PPP sa ngayon, lahat po ng presinto meron. Yung Hindi rin po. priority. Hindi po. Ang priority polling place ay by request po yan ng ating mga sa field. Kung marami po tayong mga senior citizens at saka persons with disability na lalo Hindi na po kung malayo po yung kanilang polling place o di kaya naman po yung mga uphill na mga voting centers na matatagpuan po doon. Okay. Oho. Teka muna. Meron nung ginagawang kalokohan na hanggang ngayon hindi pa nahuhuli. Hindi ko alam kung dapat humuli ng COMELEC kasi mukhang may kontsabahan dyan eh. Ang isa kong ginagawa ng kahangalan ng mga politiko, pag panahon ng halalan, sinasadyang paglabog-labugin, paghalo-haloin yung pangalan. Para pag hindi mo na nakita yung pangalan mo, marami ho diyang ayaw nang bumoto. Pag hindi nakita yung pangalan, kahit na po hawak mo si pangalan mo sa precinct finder na nandun ka sa ganung eskwelahan, biglang malalaman mo, doon ka na pala sa kabilang eskwelahan. No, attorney? Paano? Ito, karanasan ko po yan ng 2022 election. Ako po ay dating nasa TM Calao Elementary School, pero ako ho'y bumoto noong 2022 sa Balintawak. Yung po, attorney, pag kailangan tumawid ka pa ng kalye at siguro mga 10 minutes sa tricycle. Ano magagawa kaya natin doon? Pag yung pong naging biktima noon, a person with disability or senior citizen. Ayan po, dahil ito po ay nangyayari po during the registration period po, yung pag-update din po natin ng mga voter registration records po natin na tinatawag po. Kung meron po tayong naging kaso ng ganito, pwede po kagad tayong lumapit sa ating mga election field officers po na sila po yung nangunguna para po ma-update. May isa tama po yung mga voter registration records po natin. Dahil po, before the day of election po rin, nagpo-post po ang ating election officers sa kanilang mga bulletin boards ng mga tinatawag po nating printed voters list po o yung mga PCVL po natin. Makikita po natin dito lahat po ng mga botante po kung saan po ba silang presinto napapabilang o ano po pang voting center sila. Makikita rin po natin dito yung mga mukha po natin dahil yung mga voters list po natin ngayon ay meron po mga colored pictures po natin. Ayan po. And pagdating po sa araw ng election, yung mga poll workers po natin or electoral boards ay mayroon din po silang sariling hawak na voters list po na kung saan po doon tayo pumipirma o naglalagta po at doon po tayo naglalagay ng ating thumb mark po sa vote during the election day po. Yeah, pero Miss Jelay, Atty. Mariel, realidad pa rin. Pag araw ng halalan, nawawala si pangalan, walang magawa si poll worker. Electoral board. Yan ho ay realidad na i-address ninyo kasi marami pong nadidisenfranchise na voters at malamang po meron diyang senior citizen at person with disability. Yes, Dr. Yes po, sir. Opo. Ayun po, dapat po na masabit natin dito sa ating electoral boards para po malagay nila sa minutes of the proceedings po na ibibigay po nila sa ating election officers. Okay, so we come to the end of our time together but napakasaya po namin ngayong hapon sapagkat nakasama po natin ang dalawang anghel ng Commission on Election. Can we give them 1 minute each for their final thoughts sa ating usapan ngayong hapon? Can we start with Miss Jelay? Ma'am, what's your final word and message to our electorate with disabilities? Ayan po. Lagi po namin itong sinasabi sa ating lahat po na hindi po naiibang ating boto sa lahat po ng boto ng nakararami po. Kaya po, bukod po sa karapatan nating makapagparehistro, karapatan din po nating makaboto sa araw ng halalan. At hinihikayat po namin sila na sumama po at dumalo po sa darating na 2025 national and local elections para po ma-practice po natin ang ating right to vote or right to suffrage na tinatawag po. Para po may boto natin kung sino po ang nararapat. Okay. Thank you. Bago po si Atty. Mariel, diyan ka lang Atty. Mariel, konti na lang. Ito po muna ang aming mga sponsors. Go ahead. Public announcement, DJ. Public announcement. Go ahead. Experience.
contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Thank you very much. At again, gusto rin natin pasalamatan si Director Gloria Pitalio ng COMELEC at si Director Mamuig ba, tama ba, attorney, sa kanyang pagpapahintulot po nila sa presensya ng ating dalawang magagandang resource ladies ngayong umaga. Attorney Mariel, your final word and message to our electorate with disabilities po. Yes, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami dito sa VSO sa Incarnation sa pag-invite po sa amin para po maibahagi ang information about sa ating mga persons with disabilities at saka po sa ating indigenous people. So, nasabi na po ni Angela. So, bumoto po tayo sa darating na election at ay habol ko lang DJ Ronnie. Ito na-mention nyo na to last episode nakinig ako, yung early voting hours. So, meron pong options ang ating senior citizens, persons with disability at mga pregnant voters na mag-avail po sila ng early voting hours from 5 a.m. to 7 a.m. So, options naman po ito. So, kung hindi po sila makakaboto during those hours, pwede po at priority po sila from 7 a.m. to 7 p.m. Ako boboto ng maaga kasi early bird catches the worms daw sabi nila. Yes, diba? Ronnie. Oo. So thank you very much po sa inyong dalawa pero dyan muna kayo kasi mamaya may photo ops daw tayo. Gusto namin makasama kayo sa picture. Doc Gina, your final word please. Yes, magandang hapon po muli mga ka-Inclination. Ang bawat Pilipino po ay merong karapatan para bumoto. Gamitin po natin ito. Alisin po natin yung connotation na parati nating naririnig na wala namang saysay ang nagiging resulta ng ating mga pagboto. So, kahit po isang boto lang yan, one vote counts. Di po ba DJ? Yeah. So magandang hapon po muli at maraming salamat sa pakikinig dito sa Inclination. Alam po ninyo yung demokrasya o democracy kaya nagiging democrazy kasi sa atin din kahangalan. Marami ho sa atin, siyempre dati masisi, mahirap lang tayo. Pero yun ho bang 1,000 piso, 500 pesos, pagpapalit nyo yung 3 taon yung kinabukasan. Pagka ho ganon, kasali kayo doon sa mga democracy. Kayong kasali sa mga hangal na Pilipino na kaya mabagal ang pag-unlad dahil sa inyo. Kaya sana wag nang sumali doon yung ating Pilipinong may kapansanan. Wag na sana nating ipagbili yung boto natin
At nagpapasalamat kami sa COMELEC. Mahigpit ang COMELEC ngayon, ha? Mahigpit ang COMELEC. Ayaw nila ng mga salitang bawal. Ayaw nila ng mga discriminatory remarks. At ayaw din nila ng vote buying. Dito lang ho sa Batangas Province, may pinatigil kayo. Kamakailan lang. And that is a fact na ginagawa ninyo ang trabaho ng COMELEC. At the middle of the pagbibigay ng kung ano yung binibigay na yon, tinawagan ni COMELEC, pinatigil ni COMELEC. Very good. Nagtrabaho po si COMELEC. Kaya maraming salamat po. Kaya sabi nga ni Doc Gina, iisa lang ang boto natin. Kaya wag na natin yung ipagdili sa isang ang tamang daan, hindi po yung 500. Ang tamang daan ay iisa lang, yung tuwid na daan. Ito po si DJ Ronnie, kasama po si Doc Gina at buong inklinasyon nagsasabi, inklusyon, now na!